Okay, ngayon, sabi dito, select one pair below that has negative cosine values. Below angles are in radians. Okay, bago tayo pumunta dyan, review lang ulit. Refresher nga, sabi ni sir. Alamin lang muna natin yung difference ng radians at degrees. Marunong na ba kayo mag-convert ng degrees tsaka radians? Magician ka ata, sir. Alam nyo na ba ang difference ng radians at degrees? Taas kamay. So, ang degrees tsaka radians, ano yan? Unit yan. Unit of measurement. So, di ba, kung ano ba ang example ng unit of measurement? Kapag halimbawa, length, di ba, cm, kilometer, meters. Pero kapag angles, meron tayong dalawang common na units of angles. Yan yung radians tsaka degrees. Karaniwan, ang nakikita nyo lang lagi, degrees. Okay? Yung hindi madalas is yung radians. Pero pagdating sa trigo, may concept ng radians. Bakit daw ba nausap ang ayan mo na. Kailangan yan. So ngayon, ang tatandaan nyo lang, ang 180 degrees, katumbas yan ng pi radians. Okay? Pagdating sa trigo, wag niyong iisipin na itong pi radians na ito is yung parang pi na 3.14 ha. Wag niyo siyang isa-substitute doon. Ang tandaan niyo, pagdating sa trigo, ang 180 degrees ay pi radians. So, ibig sabihin, di ba kanina nag-drawing tayo ng Cartesian plane na may unit circle. Yan. Nagsimula tayo dito, di ba? 0 degrees. Tapos ito, 90 degrees. Tama? 180. Isa pa yan ha. Yung concept na yan, tandaan nyo lagi yan ha. Tapos ito, 360 degrees. Ang sinasabi lang dyan sa pi radians is, ang 180 degrees pala, katumbas lang ito ng pi rad. So ngayon, ano kaya ang 90 degrees? Ano sa tingin nyo ang 90 degrees? Kung ang 180 ay pi, ano ang 90? Pi over 2. Correct. Tama, si letter E. Bakit E ang pangalan mo sa TikTok? Tinatamad ka ba mag-type? So, ang way lang para mag-convert is, eto, kasi ganyan na, di ba? Visualization. Kayang, madali nyo na lang intindihin eh, di ba? Hinati mo lang yung pi sa gitna. 90. Pi over 2. E for Regine Velasquez. So, ang gagawin nyo lang ganito. Another way. 90 degrees times, merong concept ng dimensional analysis. Hindi pala tayo pwede mat lang ang review natin ha. May nagtatanong kahapon yata ng Stoic. Pero, sige, tignan pa natin. Pero hindi ngayon. So, ba't ko na bang naalala bigla? Kasi, pagdating sa chemistry, merong concept ng dimensional analysis. Di ba sa chemistry, stoichiometry, nagko-convert kayo ng moles, atoms, molecules, di ba? Ginagamit yung concept ng dimensional analysis. Sir, ano ba yung dimensional analysis? Ang dimensional analysis, sobrang helpful niyan sa pag-convert ng units. Okay? Ang nangyayari is ganito lang yan. Isipin mo, ano yung given sa'yo, 90 degrees, tapos ano yung hinahanap na units. So, isipin nyo lang, kung degrees ito, so ibig sabihin, ang hinahanap ay radians. Di ba itong 90 degrees na to, may denominator dito na invisible na 1. Tama ba? May invisible dyan na 1, di ba? Okay? Tapos, ang gagawin nyo lang, kung degrees to, dapat itong nasa baba, degrees din, tapos itong nasa taas, radians. Sir, anong meron doon? Yung numerator, degrees, dapat yung ita-times mo siya sa tinatawag na conversion factor. Itong conversion factor, dapat ang denominator naka-degrees din para makakancel yun mamaya. Tapos yung numerator, radians, kasi yun yung hinahanap natin. Okay? So ngayon, ano yung conversion factor na lagi yung gagamitin? Ang pi radians ay katumbas ng 180. So, isulat ko to as 180, tapos ito pi. So, ngayon, imumultiply mo na lang yan. Ano ang 90 times pi? 90 pi over 180. Pag ni-lowest term mo to, anong lowest term nito? Anong lowest term ng 90 pi over 180? 1 over 2. Pi over 2. Yun yung dahilan kaya pi over 2 itong 90 degrees kanina. Naintindihan nyo kung paano nyo kinonvert?
So, ang gawin nyo lang, kung degrees to radians, i-times mo lang sa pi divided by 180. Okay? Ngayon, for your own exercise, 270 degrees. I-convert nyo nga to radians. O, kayo sa scratch nyo. Kayo mag-solve. Ano nyo lang. Hindi po. Bakit nauso pa ng pi? 3 pi. Ay, 3 over 2 pi. Merong 3/4. Kualas, check mo maigi. Recheck. 3 over 2. Be careful lang sa pagsusulat, Hindi, yung pi na yan, nasaan? Kasi, gets ko naman, kino-comment nyo Pero, nasaan yung pi? Nasa denominator, nasa numerator? Numerator. Hindi 3 over 2 pa, Yan. Gets ko naman. Baka yung iba dahil lang sa pagsusulat. Pero ang mangyayari, 3 pi over 2 radians. Okay? So, ganun lang. Kapag degrees to radians, i-times mo lang sa pi over 180. So, ito, 3 pi over 2. Tapos, another way to interpret this, tignan nyo lang. Parang ganito lang naman siya Kasi 'di ba ang isang 90 degrees ay pi over 2. Tignan niyo, 1, 2, 3. Kaya siya parang 3 pi over 2. Tatlong 90 degrees. Ganun lang naman siya. How about 360 degrees? Ang 360 degrees, ano kaya to? Correct. 4 pi over 2 or simply 2 pi. Yan. Okay? So ganito. Sir, ano namang, sige, another one lang. Paano naman kapag pabaliktad? Radians na gagawin yung degrees. Importante rin to sa, sa trigo. Radians na gagawin mong degrees. Anong gagawin nyo? I-substitute nyo lang ang 180 doon sa pi. Kasi nga, yan lang yung conversion factor. Okay? So, baliktarin nyo lang. Kanina times pi over 180. Gawin nyo lang 180 over pi. Okay? Sir, anong meron dyan? Bakit nyo pa dinidiscuss ang radians degrees? Diniscuss natin yan kasi kapag tinanong kayo ni Upcat, okay, find the value of 3 pi over 2. Anong gagawin nyo? Ay, sabi ni sir, 2 units meron sa angles. Radians tsaka degrees. Ang hirap mag-intindi ng radians. So, ang gagawin ko dito sa 3 pi over 2, i-convert ko muna yan to degrees. Diba? So, 3 pi over 2. Radians yun. Paano ko gagawin degrees? Sabi ni sir, i-substitute ko lang yung 180 dito. 180 divided by 2 is 90 times 3. Katumbas lang pala ito ng sine 270 degrees. Tapos, naalala ko sa unit circle ni sir, ito yung 270 degrees. Na 0, negative 1. At ang sine ay y value. So, ang sagot pala dito ay negative 1. So, pag tinanong kayo ng sine 3 pi over 2, kaya nyo lang din pala siyang sagutan yung negative 1. Hindi nyo pala kailangan matakot just because nakakita kayo ng pi. Junior high, inaaral to sa junior high. Nagturo ba kayo ng chem and physics or sa... Dito sa account natin na to puro math lang talaga. Next time, try ko. Ay, narinig yung... Kaya muna ako. Yung mga mag-u-upcut next year, try natin kung kaya ko magdagdag ng subjects. Tapos maghahanap din ako ng mga, siguro kakilala ko na pwedeng magturo ng libre. Magsama na rin siguro ako ng English, language reading, tsaka science siguro. Pero baka next year na yon. At hindi nyo na yung maaabutan. Kailangan nyo nang mag-upcut ngayon. Kayang-kaya nyo yan. August pa ang upcut. August 3-4. DOST, JLS, babas-bas. Good luck. Hala sir, andaya. Isa-isa lang. Last year, puro math lang din ni-review ko sa mga estudyante. Yung mga nasa Tara Aral Pilipinas na group, yan yung mga nakapag-review. English sana. Next time. Pero, satellite, mag-upcut ka na. So, tsaka na. Okay, so alam nyo na yung purpose kung bakit natin inintindi yung radians tsaka degrees. 'Di ba? So halimbawa,
Paano naman pag tinanong kayo, what is ano? Sige nga, side ano la question lang. What is sin pi over 3? Sige nga, try nyo nga solve to. Huwag ka na mag-business ka na lang. Sige nga, solve nyo nga to. Sin pi over 3. Oh, Rutherfordium, tsaka si semicolon. Hindi, ang tinatanong ko, ano yung sin ng pi over 3? Hindi ko tinatanong, ano yung pi over 3? Solve nyo. Ano yung sin pi over 3? Oo, Dine, ba't naging 1? Si Pasta Water, may sagot na. Tsa, ba't naging 1? O, paano sinusolve? Okay. Si Baba Yaga, bakit 0? Ulitin, intindihin. Tsa, Dine. Nadine pala, din. O, satellite, ba't naging square root of 2 over 2? Hindi. Tinatanong ko lang muna, ano ang value ng sin pi over 3? Di ba sabi ko sa inyo, kapag naka-radians yung binigay sa inyo, gawin yung degrees. So ano ba ang pi over 3? 60, di ba? Sin 60. O. Ano ba ang sin 60? O, di ba balik kayo sa, sabi ni sir, may shortcut. Sin, cosine. Naalala niyo yung table kanina? 45, 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Over 2. Square root lahat. Numerator. O, nasan dyan ang sin 60? Ayun, square root of 3 over 2. Okay? Kumbaga, minsan, huwag kayo masyadong ma-excite mag-solve. Step by step. Okay? Pero nagkukuha nyo kung paano tayo mag-solve. Ganun lang. Wala, ano po questions? Ayan, sige, ipakita na natin. Tinatanong ni Oven. Select one pair that has negative cosine values. Bakit ko buburahin ko na to Bakit ko diniscuss yan? Kasi yung mga options naka-radians. Yan yung dahilan. And then, buburahin ko na. Anong purpose yan? Anong purpose yan, sir? Kasi, pagdating sa Cartesian plane, tandaan nyo, another concept ng geometry or even trigo. Di ba may concept sa Cartesian plane na tinatawag na ano to? QU, anong... Hanggang gabi po ba tayo? Ganito, sir. Quadrant. Okay, tama. Quadrant. May quadrant out. Ito, sasagutan na natin yung mismong tanong. May concept ng quadrant. Anong quadrant ito? Itong upper right. Ito, ulitin. Alin yung ulitin ko? Ito, hindi, sasagutan pa lang natin. Quadrant 1. Okay? Sa quadrant 1, ano ang value ng x-coordinate? Di ba pag kumanan kayo, ito ay positive. Pag tumaas kayo, positive din. Tama ba? Okay. Sa quadrant 2, ano to? Negative, positive. Quadrant 3, negative. Quadrant 4, positive, negative. Okay? Ngayon, anong meron dyan? Kasi nagbe-build up lang naman yung mga concept sa math eh. Sabi ni sir kanina, ang x daw ay cosine. Ang y daw ay sine. So, ibig sabihin, sa quadrant 1, ang cosine ko ay laging positive. At sa quadrant 1 din, ang sine ko laging positive. Tama ba? Sa quadrant 2, ang cosine ko laging negative. Sa quadrant 2, ang sine ko laging positive. Naintindihan? So, saan ka lang magkakaroon ng negative na cosine values? Sa quadrant 3, tsaka sa quadrant bakit quadrant 4? Sabi negative cosine. Negative cosine. Quadrant 2 lang ba? Quadrant 2 and 3. Di ba? Ayun negative na cosine. Negative na cosine.
Ito cosine niya positive eh. Ito ang sine niya negative. Okay? Ngayon, okay, hindi pa tayo magsasettle doon. Eh, ang binigay mga ganito. So, ang kailangan yung alamin, nasaan yang mga yan. So, punta muna tayo sa pi and 2 pi. Ang pi and 2 pi, ano to? Di ba ang pi, alam natin kanina? Ang pi ay 180 degrees, tsaka ano ang 2 pi? 360 degrees. Kapag nandyan kayo, itong 180, okay, nandito siya. Magne-negative yung cosine yan. Pero yung 360 ba, negative ba ang cosine nito? Ang 360 ba, negative ang cosine, yes or no? Hindi. Dahil, nandito yan sa right side. Diba, tandaan nyo kanina? Nandito yon 360 degrees, diba? Okay, good. Next, 2 pi over 3. O yan, dito na papasok. Pag nakakita kayo ng 2 pi over 3 sa exam, ano ba naman yan? Pambihira, mag-convert pa ako. Tsagain nyo lang. Ang technique nyo lang dyan, yung pi dyan, palitan nyo ng 180. O, 180 divided by 3. Naglag ba ako? 180 divided by 3. 60. 60 times 2. 120 degrees. Tama ba? Tama ba? Ang 2 pi over 3 ay 120? Agree? Agree? Okay. Tinitingnan ko yung mga pangalan ng mga ng mga TikTok profile niya. Parang medyo kakaiba. Tao kayo ha. Kahapon may AI yata akong kausap na estudyante eh. Pagod na ako, sir. Minamigraine ka na ba? Sir, magpa-first year na ako. Di ko pa alam yan. BS EdMat pa. Kinuha ko. Nako! O sige, pwede mong reviewin yung mga videos natin. Ray Lorenza. Yan, kailangan natin ng maraming teachers. Alam nyo ba na kulang sa teachers ang Pilipinas ngayon? So kung kaya nyo mag-teacher kayo. Animal po, sir. Crash out sa iyo. Trust issues, sir, sa AI. Di kayo robot? Sige nga. I-type nyo nga yung CAPTCHA. Okay, sagutin na natin. 4 pi over 3. Ang 4 pi over 3, ilang degrees naman to? Ang 4 pi over 3 ay, ano lang yan? O, 4 pi over 3. Ano ang... Oo na, hindi na kayo robot. 4 pi over 3, ano to? 240. Ay, Idris. 180 divided by 3 is 60 times 4, so 240. Ngayon, pag ginanap nyo sa Cartesian plane, nasa ng 120 degrees. Di ba ito 90? Di ba ito? Di ba ay ito yung 180? Ay di nasa ng 120? Nasa? Quadrant 2. Ito yung 120. Okay, so tama. Yung 240 kaya, nasaan? Quadrant ano? O, di ba 180 na ire? O, di may plus 60 ka pa din eh. Para ito yung maging 240. So, ibig sabihin, nasa quadrant 3 naman ito. So, ibig sabihin, ang answer ay letter B. Okay? May nagtanong, bakit daw naging 240? Oh, bakit daw naging 240? Saan di ba kinonvert lang natin yung 4 pi over 3 radians into degrees? Anong shortcut natin dito? Ang gawin mo, substitute mo lang ito. Itong pi na to, gawin mo lang yan na 180. 180. Yung pi ay, tama, 180. 180 divided by 3, 60. 60 times 4, 240. Hindi naman yan, solution. Para pag naiintindihan nyo yung concept, madali nyo na lang yung sagutan sa UGCAT. Okay? So ngayon, papa-explain lang natin kung bakit ganyan, di ba? Pero, at least guess nyo na. Pagdating sa UGCAT, isang tinginan lang. Okay, yan yung sagot. Okay? Next tayo. Sir, pag cost lang naman hinahanap, kailangan pa ba intindihin yung sign? Oo, pag cost lang hinahanap, cost lang intindihin mo. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo, di ba? Okay. Next tayo na question. Ito. Radicals naman to. I think mas, ano ba to? Intermediate algebra. Madali na lang to. YouTube, i-upload ko to sa YouTube mamaya. Or bukas. Sorry. Okay, paano tayo nag-solve ng radicals? Ang gagawin nyo lang dyan, 5. Yung 600,
i-express natin in terms of merong perfect square. Tapos dapat kasi, pwede lang kayong mag-add ng mga coefficient na yan, ng numerical coefficient na yan, kapag yung nasa loob ng square root ay pare-pareho na. Okay? So ngayon, ang 600, ano ang factors ng 600? Ang 600 ay 100 times 100 times 10 to the 100 times 6. Tama ba? Okay. Minus 7 square root of 96. Ang 96, anong naisip yung factors nito? 16 times 6. Okay? So, normally, kapag nakita nyo, may 6 doon. Likely, yung iba dyan, may 6 din yan. Kasi dapat may masisimplify dyan. Yun lang yung ilan sa mga cues na pwede nyo isipin. Ang 150 kaya? Ang 150 naman ay ano kaya meron sa 150? 25 times 6. Tama. Okay? So ngayon, simplify na natin to. Ang 100, kapag ini-square root mo, ilalabas ko siya as square root of 100 is 10. Tama? Tapos may matitira ka sa loob na 6. Okay? Minus 7 times, saan ko ito times? Sa square root ng 16. Anong square root ng 16? 4. Tapos may natira ulit na 6 sa loob. Plus 4. Anong square root ng 25? 5. Square root of 6. Okay? Sundan? Okay, next. 5 times 10. 50 square root of 6. Minus, ito naman, 28 square root of 6. Plus, 4 times 5 ay 20 square root of 6. Okay? So, ano ang answer natin? Dahil pare-parehong square root of 6 yan, pwede nyong i-combine yung mga coefficients. Yung mga numerical coefficients yan. Okay? So, 50 minus 28 is 22 plus 20. So, meron tayong 42 square root of 6. Okay? So, the answer is letter A. Okay? Tandaan nyo pwede nyo lang gawin yon kapag pare-pareho yung nasa loob ng square root. Pero pag hindi. Kaya mo. Naririnig nyo ba yung kailangan ko? Bet ko to na problem. May question ako, paano kung halimbawa lang nagsisimplify kayo. Paano pag halimbawa ang ending naging ganito? Sino lang pwede ko yung simplify? Ito lang. Anong mangyari? 22 square root of 6. Tapos, kopya na lang. Yan na yun. Wala ka nang isi-simplify. Okay? Okay. Sino nakain ng turon? Okay, I think last problem. Okay, last problem. Pero kung may gusto kayong problem sagutan, pwede i-send. Sagutan natin. Paano daw pag wala sa unit circle? Binigay ko na, di ba? Yung 30, 45, tsaka 60. Huwag kayong mag-alala pagdating sa OPCAT, hindi kayo tatanungin ng mga hindi saktuhan. I mean, pag sinabi kong hindi saktuhan, yung mga common na 30, 45, 60, hindi kayo bibigyan ng ganun. Kasi mangyayari nun, mag-arc kayo. Wala namang calculator sa OPCAT. Although, pwede nyo siyang express as arc sine, arc tan. Pero, if naguguluhan na kayo, okay nang mag-focus kayo dito sa basic na to. Okay. If cosine x is 3 over 5, and x lies in the fourth quadrant, what is tangent x? Okay, kung naglalay sa fourth quadrant, tandaan nyo mayroong concept ng reference angle. Pag sinabing reference angle, lagi yung relative lagi siya dito sa x-axis. So kapag halimbawa sinabihan kayo na nasa quadrant 1, ganito nyo idodrawing. Okay? Kapag sinabi na nasa quadrant 2, ganito nyo idodrawing. Ito yung angle na nabubuo. Okay? Wag ito.
Nagigets nyo ba? Pag sinabing reference angle, laging relative sa x-axis. So kapag may problem, sinabi nasa quadrant 1, ganito nyo siya idodrawing. Kapag quadrant 2, ganito. Kapag quadrant 3, ganito. Kapag quadrant 4, ganito naman. Okay? O, meron nang nagsagot, si Rai. So, focus tayo dun sa quadrant 4. Okay? Pinakita ko lang ang reminder ng ating reference angle. So, kung ito, nasa quadrant 4 daw yung angle x. So, gagawin ko lang to angle x. Angle x. Tapos gawin nyo, gawa kayo ng triangle. Kasi nga ang triangle lang naman yan eh. Tapos meron yang right angle. If cosine of x, if cosine of x is 3/5, ang hinahanap is tangent of x. Mula sa SOHCAHTOA, ang cos ay adjacent over hypotenuse. So, ibig sabihin, itong 3 pala ay adjacent at ang 5 pala ay hypotenuse. Nasundan yon? Okay? So, kung ito yung x, ano yung adjacent dyan? Which is 3. Alin dyan yung 3? Itong pahiga, itong patayo na line na to, or itong pa-slant? Alin dyan yung 3? Alin yung ilalabel ko na 3? Correct. Yung pahiga. Tapos, ang hypotenuse ko daw is yung 5. So, alin dyan yung hypotenuse? Ito, di ba? Okay? Now, principle ng Pythagorean theorem, right triangle, ano kayang sukat nito? Gamitin ang Pythagorean na concept. Anong sukat nito? 4. Di ba? 3, 4, 5. Tandaan nyo lang, 3, 4, 5, ano na yan? Pythagorean number yan. Madaling tandaan. Kasi 3 squared is 9, 4 squared 16. That's 25 na total, tapos square root is 5. Ngayon, ang tinatanong, what is tangent? Ano ang tangent? O, tingin sa x. Parang kanina, yung concept ng special triangle, ginamitan natin sa SOHCAHTOA. Ang tangent ay TOA. So, opposite over adjacent. Ano ang opposite ng x? Yung 4. Anong adjacent ng x? Ang adjacent, laging katabi ha. Pero sa case na to, kasi ang adjacent, minsan nako-confuse yung ibang estudyante, sir, yung 5 katabi niya rin naman. Yung slant na side, lagi yung hypotenuse, as is siya lagi. Huwag nyo siyang aagawan ng ibang designation. So, ang opposite natin is yung 3. So, meron tayong 4/3. Saan daw nanggaling yung 4? Ay. Saan nanggaling yung 4? O, i-denote natin to as, sabihin na nating letter C. O, pakita lang natin para dun sa iba. Saan nanggaling yan? Pythagorean properties. Di ba? Pythagorean theorem. Side squared plus side squared. So, 3 squared plus c squared equals hypotenuse squared. Solve for c. 9, 25. Lipat, 16. Anong value ng c? 4. C ay 4. Okay? Or Pythagorean triples. Yes, correct. Nakuha na, Cha? Kung bakit nakuha yung 4? Bakit 4? Cha, paggalawin mo ang baso. Gets na ba? Oh. Oh, si Mikael, yes. Nasaan si Cha? Cha! 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 Okay, gets na. Bakit po pahiga yung 3? Bakit po pahiga yung 3? Bakit pahiga? Kasi ang sabi, ang cosine x ay, ano bang cosine? Adjacent over hypotenuse. So, yung 3 yung adjacent, yun yung nakadesignate as adjacent. Pag sinabing adjacent, katabi. So, yung katabi ng x na angle is ito. Okay? So, ngayon, nagkuha bakit naging 4/3? Kaya lang, ito yung tatandaan nyo ha, kaya lang, dahil nasa quadrant 4 tayo, isasagot na ba natin letter B? Yes or no? Letter B bang sagot? Yes or no? The answer is no. Kasi, dito nyo kailangan tandaan ulit yung concept ng quadrant. Pagdating sa quadrant 4, ano ang ating cosine? Positive. Ang ating sine ay negative.
Ano ba ang formula ng tangent natin? Ano ang formula ng tangent natin? Sine over cosine. So, ibig sabihin, isang negative divided by positive. So, dapat ang value ng tangent natin ay laging... Anong value ng tangent? Dapat negative. Kasi nasa quadrant 4 tayo. Fatal, hindi pwedeng A or C. Isa lang sagot. Negative, ito, 4 thirds, di ba? Napalabas na natin yung 4 thirds. Ang magiging question na lang siya kung positive ba siya or negative. Paano mo malalaman if saan nakalagay ang adjacent, hypotenuse, opposite angle? Nalilito ako, sir. Okay? Sige, pakitaan lang natin ng hypotenuse angle. Di ba ito kanina? 3, 4, 5. Ito kasi x to. So, mag-i-extend ko lang yung given na parang ganito. X, Y, Z. So, tsaka dun sa ibang nalilito. Halimbawa, pag sinabi mong sin x, ano ang sin? Saan ka titingin? Sa so. Di ba ang so ay opposite over hypotenuse? Tingin sa x. Okay, tingnan nyo sa x. Tingnan nyo yung x nyo. Ito yung x. Ito yung x, yun yung angle. Dun sa angle na yon, ano yung ka-opposite niya na side? Ano yung ka-opposite niya na side? Ayun. Kaya ito magiging 4. Tapos yung hypotenuse, yung nakaslant, laging yun yung hypotenuse, which is 5. Nakuha ba? Tapos, kapag sinabi namang cosine x, gawin natin cosine x. Ang cosine x ay gagamitin mo ka, adjacent over hypotenuse. Titingin ka sa x ulit, pero hahanapin mo ano yung ka-adjacent niya. Pag sinabing ka-adjacent, katabi. Ayun, ang katabi niya is yung 3. Yung 5, katabi niya rin. Pero anong sabi natin? Yung nakaslant, laging hypotenuse. Kaya, ang pipiliin mong katabi, hindi yung 5, kundi yung 3. Tapos, ang hypotenuse mo, yung 5. Okay? Nakuha na? O, fatal, gets na. Si Cha, gets na din. Huwag niyo na daw balikan. Si X. O, gets na? O, yun lang naman yung concept niyan. So, pag halimbawa naman, ay tinanong naman, sin y. O, sige nga. O, practice lang. Para kay Cha, tsaka kay Fatal. Paano pag sin y? O, para na rin sa iba. Titingin kayo kanino? Kay y naman. O, wag na daw kay x, kay y na lang. Sin y. Ano ang sin? So, opposite over hypotenuse. Mula sa y, ano ang ka-opposite niya na side? O, sige nga, si Cha, anong ka-opposite na side ng y? Tsaka si Fatal. Aling side dyan ang ka-opposite nila? Fatal. Cha, paggalawin yung baso. Si 3. O, tapos ang hypotenuse ay 5. Kaya 3 over 5. Okay? Yan lang naman ang sir kanina pa. Okay.